known him for a long time, and one thing is for sure, he has not changed at all from the way I knew him before. He's simple, humble, carries his own weight, ika nga, yan ang pinakamaganda sa kanya. And to him, he just wants, especially on the whole, with what's happening in the country, he just wants to give victory to the Filipino people against all the corruption, against all bad leadership, no? He was once a kingmaker, who probably would be again. Please welcome Attorney Vic Rodriguez. Thank you, Jojo. Maraming salamat at long time no see. I'm happy to be here. Magandang araw po, magandang buhay sa lahat ng taga-subaybay. It's nice to see Attorney Vic sa mainstream media platform. And let me welcome myself to Jojo A. Politica All the Way Show. Thank you. Parang kumunti ka nang magdidigdig to ng konti, no? Drum Sabi nga roll. ni tawag dito, yung nasirang kaibigan din natin, kumpare natin si Freddy Aguilar, tawanan na lang natin ang ating problema because wala naman it will not go away, no? But of course, with the laughter should also come the responsibility The of problem, the whole shebang of it. The 6 years. Shebang. Were you prepared? Was he prepared to be the president? Absolutely. We are very aware and mindful that once he assumes the presidency, noon of June 30, 2022, we will be inheriting still a pandemic economy. Pandemic pa nun eh. Remember, you have to remember that pandemic pa nung naging Pangulo siya. And Kumbaga may blueprint ng hawak itong si Attorney Vic eh. the campaign May of plano na baga. 2022 was something out of the ordinary because it was a pandemic campaign. Bawal magdikit-dikit ang tao, miikot kami nakamask, kainit-init, but eventually, ang biruan nga nun, yung election lang pala magpapaalis ng pandemya sa Pilipinas. Dikit-dikit na yung tao, wala nang pakialam. Wala siyang pakialam. So, ready to do right, ready to always side with the Filipino people. And in the nyari, initial days, the formative days of the present administration, doon naman ang direksyon. And eventually, ayun na nga, alam na natin kung nasaan tayo ngayon. It's very frustrating for you. Very frustrating for me as a Filipino. Very frustrating for me as a father. Mga bata pa yung mga anak ko eh. Ang akin talaga, magtrabaho ng mainam sa pamahalaan, ayusin pa yung gobyerno para naman meron pang datnan at abutan yung ating mga kabataan. We are blessed, Joe, at mga kababayan, yung nakakabiyahe, nasisilip natin yung kapitbahay nating mga bansa eh. Yung Hong Kong, yung Japan, yung Singapore, yung Thailand. At walang masama sa kagaya ko, kagaya mo, kagaya ho ninyo, na mangarap na sana balang araw maging kagaya rin tayo ng Singapore, kahit kalahati muna, kalahati ng Hong Kong, kalahati ng Japan, kahit man lang sana yung transport system. doon na tayo nabudol eh. Sabi nila kay Marcos Sr. Kung hindi daw sana ganun ang ginawa sa kanya, sana naging Singapore daw tayo. What? Natin yung rail system natin, maging kalahati lang nun. Ang laking ginhawa. And now, we can feel the impact of losing our focus on the governance side and engaging into too much politics and too much corruption na ito tayo, tinamaan tayo ng problema sa Middle East. Are we ready? Obviously, we're not. Are we prepared? No. Tayo ay reactive lang. Magkakakulangan ng bari-bariles ng langis. O-order tayo sa ganun. Hindi naman talaga problema yung supply. Ang problema mo ngayon, nahinto yung production. At ang pinakamalaking problema, yung pag-source mo ng langis, yung logistics. Wala na, sarado yung, everybody's talking about it, sarado yung Strait of Hormuz. Paano ngayon magta-transit? Yes, hindi naman lahat ng ating krudo ay nanggagaling dyan. But just imagine, 20% of the whole entire of the globe. buong mundo, net importing country tayo when it comes to petroleum products. So yung impact, hindi natin pinaghandaan, meron tayong leksyon sana eh. Tatandaan ninyo yung pandemic. Di ba ganito rin sa pandemic?
kulelat ang Pilipinas doon sa supply chain. Kahit na kaibigan natin ang ganitong bansa, alay natin yung ganitong bansa, nung distribution na ng mga bakuna, hindi naman tayo sa top 10, hindi tayo sa top 20, we were at the bottom. Dapat naghanda na tayo nang hindi for another pandemic, pero yung fundamentals, the basics should have been set long time ago. Etong situation na yan, I know you to be a very wise and ano a man of foresight, no? Thank you. What would he should have done? What could he have done prior to this? Unang-una dapat Grabe nga eh. Di ba nga, meron doon sa kay Vice Ganda, tinanong yung kanyang contestant, ang sabi, mas mabuti pa nga nung pandemya eh. Panahon ni Duterte, mas maayos ang pagbibigay ng tulong. Napanganga si Vice Ganda. Imagine nyo mas mahirap ang deal natin sa pandemya kaysa dito sa crisis ngayon na nangyayari kay Marcos Jr. Pero nakaya ni PRRD. Tapos dito kay Marcos Jr. na mas madali na nga lang sana, not to the point na yung buhay ang nakasalalay dito, maraming buhay ang nung pandemya, hindi na nga yan ma-address ng maayos. Partida pa yun nakikita niya nagkakagulo na, no? Oh, gulo Ano na. dapat unang naging step niya? Unang-una, day one, he should have imposed, para sa akin, fiscal discipline, austerity, and belt tightening. Bakit? Again, we are coming from a pandemic economy. Di pa tayo nakakalabas eh. So yung fundamentals natin, lapnos pa eh. Yung savings natin, lapnos pa. Bakit nga? May We tama pa rin. we were posed to take off nung panahon ni Pangulong Duterte. Until nag-intervene, hindi lang naman tayo, buong mundo, tinamaan ng pandemic eh. Ganda na ng GDP natin nun eh. So dapat pag upo niya, pinaghandaan na agad yon. Pinalakas natin yung ating mga health services, kabaliktaran eh. Sinimot yung pera ng PhilHealth eh. Hindi pagpapalakas yun. Yung sinasabi kong fiscal discipline, austerity and belt tightening, kabaliktaran eh. Laging magarbo, granding party, biyahe dito, ng biyahe doon, wala namang katuturan. Inubos yung pera natin mga Pilipino. Flood control, trilyong piso ang ninanakaw, mali-malitang pera, nakita naman natin. And then kaliwat ka ng suppression. Yung mga legitimate dissenters na kagaya ko, yun ang hinahabol nila. Bakit hindi yung magnanakaw? And again, umabot na tayo sa punto na meron na tayong krisis. Ang hinihiling ng ordinaryong tao, yung mga kasama natin dito sa production team mo, lahat, pati tayo, pati ikaw, nararamdaman natin yung gasolina eh. Suspindihin muna yung VAT sa produktong petrolyo. Okay. Sinasabi nila, Joe, kasi mawawalan ng 320 billion pesos more or less na koleksyon. Yung 1 trillion nga, ayaw niyong imbestigahang nakawan eh. What is 320 billion? My point is, bakit pag yung kaginhiwaan ng ordinaryong tao, ayaw mo? Pero pag nakawan ng mga alipores mo, sige-sige lang kayo. And yet, may kampanya, pay your taxes early, pay the right taxes. Paano gaganahan ng tao? Ninanakaw lang nila yung pera ng ordinaryong tao. Ganun kalaki pala ang trillion na pala ang flood control. I thought it was 1.3. just, we're talking about the whole entirety of it, no? Hindi lang sa Bulacan area. Hindi lang. By the trillions na ang nakawan ngayon. And natapos na rin yung kanilang engranding production, yung ICI, yung Luto commission na dapat sana'y Busog na. mag-iimbestiga, tutugis at magpapanagot sa mga nagnakaw. Wala rin naman nangyari. Wala, yun nga it's a ponderable for me dahil before the Christmas season pa, di ba, sinasabi nila, o sige, mayroong makukulong, and to, ganyan-ganyan. Hindi Pero na Mary, parang ano ang na Pasko. ngayon, April na. Tapos na nga yung Tapos Pasko na. ng pagkabuhay. Yung unang Pasko. Nag-Chinese Natapos New na. Year na rin, 2 New Year na, 2 Pasko na. Wala pang nakukulong. Yung So, ano yan? dambuhala, Is yung it dabyana, yung pating, wala, pag-alagala pa eh. Pating. Diba? So kawawa Pilipino, pinagluloko lang tayo. Dambuhala, dabyana, Ano yan? pating. Because of politics yan? Ano ba? Of course, Why? they need to protect each other. Pag naglaglagan sila, magtuturuan sila eh. Oo. Ba, yun ang bloodbath. Pag naglaglagan sila, magtuturuan yung mga yan. Initially, lumabas yung Saldico, di ba? Pero yung Saldico,
Pinaglalaroan lang niya yung talino at damdamin ng ordinaryong Pilipino eh. Oh, may point. Eh, ba't biglang nawala? Dahil matapos maglabas ng pahayag, nawala na uli. Mukhang Mm. transactional din yung paglabas niya eh. Mhm. And even if nagtuloy-tuloy, it doesn't mean libre siya. Pero pero tignan natin kasi mukhang may something dito eh. Hindi talaga nila mahanap-hanap eh. Pananagutan siya. Which, again, that's the core advocacy of Hakbang ng Maisog. We call for transparency, for full accountability for peace and security in our country. Pero yung sa is this ang maisog pa is the vice president part of it, or it's just Baste and the other Ang siblings? Maisog ay itinatag ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong January of 2024 sa Davao. Dahil nga ang issue naman noon, way back if I may recall, ay yung People's Initiative. Yung huwad na People's Initiative, mahilig sa huwad tong mga ito eh. Huwadcom, huwad na People's Initiative, huwad na impeachment ngayon laban kay VP Inday. So yun, any Filipino who can identify to the core advocacy of Hakbang ng Maisog, again, that calls for transparency, accountability, peace and security, can be part of Hakbang ng Maisog. It's not a political party. It's a mass movement that will transcend and go beyond any midterm election, national election, midterm election. Hindi siya tied doon sa election cycle. Hindi. Ito'y mass movement ng mga taong may pagmamahal pa sa ating bansa. Meron kasi mga personalities din naman na in question. In fact, itong impeachment, pag pinag-uusapan natin, meron on the other side, they're saying na the reason why the Vice President doesn't want for it to happen is because malalatag na lahat. And the other side naman, sabi nila, hindi, ituloy na lang. Parang gusto mong, kumbaga, file your case and then let's have our days in court. Di ba? I am not part of Vice President Inday Sara's legal team sa impeachment. But let me just put that in the proper context. Si VP Inday, simple lang naman ang sagot niya eh. Kung meron akong dapat panagutan, kagaya ng tatay niya, pananagutan niya. Pero do not deprive me of my constitutional right to what? To due process and equal protection of the laws. Yung due process, hindi lang yan yung procedural. Yung para lang masabing nag-comply ka. Kinakailangan ibigay mo rin sa kanya yung substantive aspect ng due process. It cannot be due process with yung wala yung isa doon sa dalawang twin requirement ng due process, yung procedural and substantive. That's right. Yung ginagawa nilang pagdinig ngayon sa hindi pagdinig kundi yung proceedings sa mababang kapulungan sa Committee on Injustice. Alam ninyo, talaga grabe. Parang Committee on Justice. Committee on Justice na ginagawa nila, ito'y paglabag sa ating saligang batas. Malinaw dyan 22 enumerations lang naman yung ating Bill of Rights, yung Article 3. Huwag mo nang basahin yung 2 to 22. Basahin mo lang yung number 1. No person shall be deprived of life, liberty or property without due process of law. Nor shall any person be denied equal protection of the laws. Huwag mo nang basahin yung 2 to 22. Pumako ka lang sa number 1. Kaya lang, hindi nagbabasa, hindi inuunawa ng mga tumutugis kay VP Inday. Pero kung sasabihin may due process, I don't think magkakaproblema sila with VP Inday. Haharapin ni VP Inday yan. Politica all the way. Politica all the way. Politica all the way. Anong patutunguhan nitong ginagawa na? Malinaw yung naging desisyon ng Korte Suprema recently in the petition that the VP filed before the Supreme Court. Malinaw yung naging desisyon na isinulat ni Senior Associate Justice Marvic Leonen. Sinabi niya, sa proseso ng impeachment, hindi lamang yung ini-impeach ang under public scrutiny. Kung hindi, yung impeachment complaint, yung nag-endorso ng impeachment complaint, yung mga dumidinig sa impeachment complaint, yung mga kabahagi ng impeachment process, ibig sabihin, hindi lang si VP Inday. Now, when you talk about the totality of the process, hindi naman pwede na nag-file ka ng impeachment complaint
tapos wala ka ebidensya. Gagamitin mo yung Kongreso, mag-i-issue ng subpoena para mapunuan yung kakulangan mo ng ebidensya. Hindi pa nagbabago sa ating batas na pagdating doon sa burden of proof, nandoon pa rin yan sa nag-aakusa. Nag-aakusa, yes. Hindi mo pwedeng iswing papunta kay VP Inday. Patunayan mo na hindi ka guilty. Walang ganun. Hindi pa nababago pagdating sa burden of proof. Nananatili ang burden of proof na yan doon sa nag-aakusa. What are her, kasi you're pretty close to her. Like I see you in a huddle every so often, miski sa mga ano. Anong sentiments ngayon ni VP Sara? What's happening here? Is she, some are saying it's too early for her to, wasn't it too early for her to No. declare? No? Kasi yung ibang... They forced her to declare. Walang deklarasyon yung tao. Sira dito, sira dyan, intriga dito, intriga dyan. Tapos nung nag-deklara yung tao ng kanyang availability to run for president come 2028, babalik ta rin nila yung kwento. Alam mo, ang ginagawang naratibo at propaganda ng mga propagandist ng kasalukuyang administrasyon, pag hindi na nila kaya ipaliwanag, babalik ta rin nila yan. Ang papel na gagampanan nila sila, biktima. Yun ang pinakamahinang papel sa mundo yung biktima ka. Pag hindi na nila, pagka indefensible na yung sitwasyon nila, api na sila, kawawa na. Yan na ang papel nila. Pansinin ninyo mga kababayan. Akala kasi nila uubra yung paninira kay VP Inday. Pumalag ng pumalag. Nakalimutan nila Duterte ito. Nakalimutan nila na ang tatay nito ay si President Rodrigo Roa Duterte. Let's go to the president now. Of course, nasa The Hague pa rin, di ba? Have you had any chance to speak with him or Hindi correspond or communicate? Through nakakausap naman niya sila VP Inday, sila Kong Pulong, sila Mayor Baste. Umaabot naman kung sino yung mga well-wishers na nagpupunta ron, anong nangyayari dito sa Pilipinas, ano yung nangyayari sa pag-iikot namin. I'm sure nag-uusap-usap yung mag-aama dahil yun yung patakaran sa The Hague. At syempre, I ask Mayor Baste, Sebastian Duterte once, ako, Mayor, kamusta si PRD? Well, sabi niya, of course, hindi siya okay, nakakulong But okay in a way na kakapag-usap kami at lagi niyang kinakamusta nga yung bansa, yung Pilipino, at sinasabi nga, don't waste your time coming to and from The Hague, I'm okay. O kalimutan nyo na ako. Yun pa nga sinasabi raw niya. Grabe Kalimutan nyo naman na yan. ako. Pero Hindi pwede yun. hindi niya isinusuko yung pagmamahal niya sa Pilipinas. Napatunayan naman natin Sinong presidenteng kayang gumawa nun? PRD. Kayang gumawa ng ano? Yung kanyang war on drugs Okay. na protektahan ang bawat pamilyang War on Pilipino. corruption. Ngayon, balik na naman. Balik na naman ang krimen sa kalsada. Even what Anong comment mo doon, Jojo? happened in Zamboanga City, Agree, disagree? si Zamboanga City, the mayor there is our friend, si Mayor Kaimer. Yung pinasok yung tindahan na mag-asawa, isang Lebanese at yung Filipino Oh yes, wife I niya. think the Lebanese. Sa Malala ninyo yung si Governor Hubahib? Di ba malala nyo, pinaglaban natin yun kasi gusto siyang pababain ng Marcos administration. May gusto silang ipalit pero hindi natuloy ngayon. Pero nakita nyo ngayon si Hubahib medyo na siya. Imudpuet na. Alam na days. sama nun. Ang sama nun. Ibig sabihin, kasi nga hindi naghanda ang pamahalaan dito sa nangyayari ngayong gulo sa gitnang silangan. Walang paghahanda Gutom na. Ultimo yung mga kapatid natin na miyembro ng public transport sector. And they're very, very emphatic in one interview that I watched. Ang sinasabi nila, hindi kami humihingi ng limos. Hindi kami humihingi ng awa. Ang hinihingi namin, bigyan nyo kaming oportunidad makapagpasada. Bigyan nyo kaming pangkrudo at kami nang bahalang lumarga. And magtrabaho. Matitigas ang tuhod ng Pilipino pagdating sa trabaho. Kaya nga tayo umaasenso sa ibang bansa. Why? Because in other countries, mga kababayan, Filipinos are given a fair chance and fair opportunity to earn decent money. Dito ninanakaw ang buwis. Actually, yun nga ang lagi namin pinag-uusapan, friends, no? Maski kami ni Attorney Vic.
na we have a good, the Filipino people are very resilient, tayo, hardworking. Oh, yeah. We're the easiest to please. 1, 2, 3 tayong beses kumain and then some extra for education and for rest and recreation, okay na tayo. And yet we're not able to, well, sadly, no? Dito alam sa naman, loob, sa loob ng Pilipinas. hindi But natin. look at our kababayan sa outside. Sa outside, They're correct. doing so well. Oo. Kaya nga yung sinabi mo kanina, paglabas mo ng bansa, tsaka kasasama yung loob mo. Actually, that's the first sentiment that I get. Every time I go out of the country, yun ang una ko imbis na masumaya ako, nalulungkot agad Nakakalungkot muna ako talaga. Mga isang araw ako malungkot bago ako sasaya kasi nakikita ko yung development, yung progress, and yung power of the people to make change, wala na. no? Na ganun sila we're mas empowered sila doon kesa dito. Agree. Parang ganun yata. Look at Singapore way back 1965. Hindi naman ganyan ang Singapore. Yeah. Higit tayong maunlad sa Singapore. That's correct. At yung mga batang nanonood, andyan naman na. Google, nandyan na. AI, ChatGPT. I-search din nyo ano itsura ng Singapore 1965. Yeah. Malayong malayo sa itsura ng Pilipinas. But look, sila umunlad ng umunlad. Tayo umatras ng umatras. And by the way, Taklap. nakita ko yung datos na inilabas ng PSA. Yung halaga ng piso, ngayon ay 75 centavos na lamang. Ay. Yun ang linabas ng PSA. Ang halaga ng piso ngayon ay 75 centavos na lamang. At ang ginamit pa nilang basihan, kung ang gagamitin mong basihan ay yung presyo ng mga bilihin noong 2018. 75 centavos na lang. 2026 ngayon. Ang ating inflation rate for the month of March is 4.1. I think lower than 75 centavos na lang ang halaga ng piso natin ngayon. Para maunawaan ho ninyo, yung 1,000 ninyo, ang halaga niyan ay 750 na lang. Pero base sa presyo ng mga bilihin noong 2018, pag binase mo ngayon yan, 2026, baka mas mababa pa Mas dyan. mababa pa. Politica all the way. The Apo, the older one, no, the senior, came into power. Siya na yung naging presidente natin right after the makapagal comparatively, we've learned our lessons in history. Was the older one, was the senior one better than the comparing both? To be objective, Mas worse may yung output ngayon. yung matanda. Oo, tama. May Tama. Agree. output. Kikita naman natin ng kalsada. Yung itong anak, Wala. mawawala yung flood control projects. Hindi ba ang laki ng pagkakaiba nun? Yung tatay niya, kahit paano may kalsada, may progreso, Agree. may infrastruktura. Ito, flood control projects na nga, tinalo mo pa. Anong nangyari? Dinalubog sa PhilHealth pa. PDIC, tinalo. Gold Reserve. baha, yung napakaraming komunidad. Not only that, ang daming namatay sa baha. Na nung lumabas na itong flood control scam, na pag-alaman natin na hindi pala dapat malubog sa baha yung isang community, hindi naman pala dapat namatay yung daan-daang Pilipino kung hindi ninakaw yung pera para sa flood control or mitigation project. Tama. So yun ang malaking pagkakaiba. Okay. When you think about it, kasi talagang we were premising on the redemption of the family name Oo. and the family legacy of the Marcoses. Sinira niya eh. That's why we opted for him. He was a choice for the last election, no? Pero somehow parang hindi yata ganun na nangyari. Parang Hindi talaga. Anong parang? Yung well-meaning supporters niya, yung well-meaning Filipinos, yun ang motivation, yun ang wishful thinking. Only to find out na tayo, Wishful thinking. yun ang ating motivation sa pagtulong sa kanya, yun ang wishful thinking natin na ito'y road to redemption ito. Hindi pala road to perdition ito. Hindi lang ng pamilya niya, Perdition. kundi ng buong bansa at ng buong Pilipinas. That is why we are still here. Ang daming nabudol dyan eh. Sinasabi niya, uy, pagbigyan naman natin siya. Siya na muna bago si Sarah.
para naman ma-redeem yung pangalan nila. Ay nako. fighting and demanding again for transparency, accountability, peace and security. Not for us anymore, Joe. Not for us. God willing. Wag lang tayo magkasakit. Mapapagtapos natin yung mga bata. Paano yung mga kabataan? Wala nga abutan ito pag hindi tayo nagtulong-tulong at iayos natin yung ating bansa. Actually, the time is now talaga more than ever. We cannot be proud of always exporting our countrymen. Doon tayo mag-OFW tayo. Di ba dapat trabahuin natin, ayusin natin dito sa bansa para wala ng pamilyang magkakawatak-watak dahil si nanay, si tatay dito na magtatrabaho. May opportunity dito at kung magkano sinasahod doon, comparative na or competitive na. Not to mention yung mga skilled natin, yung mga nurses, mga doctors natin, yung mga engineers. Ang nakikinabang ibang bansa. Ang gaganda, like dito sa Hong Kong, makikita nyo mga infrastructures dito, yung mga tunnels dito, mga buildings, mga engineers niyan, Pilipino rin At the very least, yung magiging sahod nila rito, yun sana ang magandang itsura ng ating bansa kung matino ang namumuno. Biruin ninyo tingnan ninyo, isa akong teacher ang aking tinapos nagturo ako dyan sa Pilipinas ng I think about 3 years or more. Wala teacher ka pa man din, tinatawag akong sir. Good morning, sir. Ganun. Pero yung bulsa ko, hindi naman siya ka-sir. So, biruin ninyo, napadpad tayo dito sa banyagang bansa. At ang trabaho natin ay hindi teacher. Trabaho natin, nangangamuhan po tayo. Hindi ko ma-practice yung aking tinapos. Pero, ang bulsa ko, sobra pa sa sir. Doon mo makikita yung dito, yung irony na sa sarili nating bansa, ang dami natin nakapagtapos dyan. Pero even ma-practice natin yung tinapos natin dyan, hindi pa rin sapat Biruin mo, nakapagtapos ka ng engineer, nakapagtapos ka ng banking and finance, tapos nagtatrabaho ka sa McDo, sa Jollibee, for experience. Nakakatawa lang. We still have 2 years. Halos. Tama ba? We still have 2 years, no? 2 years. Yeah. It can still be done. What do you think? And, di ba? Kulang na yung 2 years. I'm a very positive With this person. style of 2 years? 4 years ng pinaggagawa nila, impeachment. Kung ano-ano, flood control, scam, corruption, mga ganyan. Tapos 2 years pa? Nako. governance, if you may call it governance, no way. Hindi na kaya. Wala na ito. Wala na ito. Wala na. Wala na ito. Wala na. Wala. Paano? Thinking na. Natapos na yung kanyang self-imposed deadline na may makukulong, December 15. Pinagtatawanan natin na ilang Pasko na yung Christmas ng 25, yung Pasko ng pagkabuhay, yung normal na New Year natin, yung Chinese New Year natapos na. Mag-uulan na naman eh. Babaha na naman. May mapeperwisyo na naman. Wala pa rin nakukulong. Paano? And I saw some numbers, and numbers do not lie. 63% of us Filipinos merong negative sentiment on Philippine economy, and on the way, Marcos is running the country. 63%, napakataas niyan. And at karugtong niyan, and yet, may survey pa na inilabas na 60% daw ng mga Filipinos ay pabor daw sa impeachment ni VP Sara. 61% ang sinasabi ng Pilipino, dapat ang tutukan mo on how to temper and address inflation. Hindi yung walang kabuluhan at panay kabulaanan na impeachment laban kay VP Inday. Hindi yun ang kailangan natin especially now. Kailangan natin paano mo makakapagbigay luwag sa mga ordinaryong tao. And again, huwag kang ganyan, attorney. Sabi nila, nagtatrabaho daw yung presidente. Huwag daw natin siraan. I support the call. In fact, I'm campaigning for the temporary suspension of VAT on petroleum products. Dahil Biruin mo sa tax na yun, 2 beses tayong i-tax sa excise tax, tapos doon yan sa VAT. Bayad na sa excise, magbayad ka rin sa value-added tax. Grabing pahirap yun. lahat naman apektado niyan. Nandyan ang kuryente, nandyan ang tubig, nandyan ang public transport, nandyan na yung pang-araw-araw nating pangangailangan. Dependent tayo dyan. Subsidies on the can we do that? Can we subsidize
Say for instance, yung mga like basic utilities. This is the best subsidy. Ito na. Tanggalin mo muna yung yung taxes. kasi yung subsidy niya, yung targeted ayuda, Mm. lukuhan yun eh. Actually, yun nga sinasabi ko, dapat hindi na gano'n. Dapat i-subsidize na lang yun. Paano yung production team? Paano ako? Porque ba hindi tayo miyembro ng public transport sector, hindi natin iniinda yung taas ng produktong petrolyo? Mhm. Ramdam natin yun Right. Anong subsidy natin? Wala. Hindi ko sinasabing hindi dapat bigyan yung miyembro ng public transport sector. By all means, bigyan. Mhm. Bigyan. Pero we have to look beyond this targeted ayuda. Paano yung ordinaryong manggagawa? Araw-araw pumapasok. Hindi pa nahahawakan yung sineldo ng 10 o 20 o quincenas katapusan, bawas na yung buwis eh. Mhm. We keep on paying taxes. Marapat lang na magtanong tayo sa gobyerno, ano naman ang mapapala ko sa iyo, gobyerno? Yan. Kala ko ba symbiotic ang relasyon natin? I will support you, you protect me. Mhm. Anong proteksyon ng ordinaryong tao? Wala. Wala eh. Kinukulong pa nga Hindi yun. biro itong krisis na ito. Oo nga, especially now, it's escalating. Baka mamaya, hindi pa natin, as we speak, there could be other things that are happening globally na may Ang labo pa naman ni Trump. Mag-uusap daw sila ng Iran, tapos inopen ng Iran yung Hormuz. Tapos babantayan naman ni Trump yung Hormuz, ayaw palusutin yung mga dadaan ng Hormuz. O yun tuloy. Galit ulit yung Iran. Sinara ulit yung Hormuz. Ano ba naman yan? medyo mas maano pa. Wala tayong control eh. Oo nga, it's Ano beyond lang us. tayo Yung eh. nakakatakot eh. It's beyond Napaka-small us. player ng Pilipinas sa pagdating sa international events. Mhm. Wala tayong say eh. Sasabay lang tayo eh, sa Agos. Ito ba, you think the president is doing right Hmm. with Si Isko ang tanungin mo, yes, I think he's doing a good job. with the sides that he's taking, whether it be China or which side should we Well, take now? Or Ang side niya dapat, always side with the Filipino people. yes, correct. You of course, always side with the Philippines. And it's not just my word. It's written in our Constitution. Hmm. It's there in Article 2, Section 7. When you speak of independent foreign policy, Hmm. 4 lang ang non-negotiable doon eh. National territory, yung ating territorial integrity, yung ating national interest. National interest and our right to self-determination. Pivot ka papunta sa Amerikano. Yes, they are our long-time ally. Pinakamalapit sa atin yung China. China. Oo. Inantagonize ng mga nagrurunong-runungan sa foreign policy. I'm no expert, but I'm not stupid to see where this whole thing is headed kung hindi pumutok yung Iran war. Mhm. Ina-antagonize natin ang China. I'm not saying China is innocent. Marami rin silang transgressions. Pero hindi nga natin kaya eh. Kaya ba natin makapagdigma? Mhm. Hindi. Kaya ba natin? Wala nga tayong kagamit-gamit eh. Just Meron. imagine mga kababayan, I always say this in Maleta, many marami. public engagement that I had in the past. Utusan lang ng China ang kanyang mga negosyante na bawal na muna kayong mag-export ng produkto natin papuntang Pilipinas. Tapos na. Baka sa supply lang ng tissue, magkaroon tayo ng krisis eh. Supply ng toothpick. Supply ng bag na ginagamit ng mga bata sa eskwela. Magkakaroon tayo ng krisis eh. Magsasara Divisoria. Sarado 168. And akala nila nakakatawa. Hindi, totoo ito. Mhm. Pag sinabi ng China, tigil nyo ang export papuntang Pilipinas. Krisis yun. Parang yung Strait of Hormuz. O, nakita nyo. Hawak ng Iran yan. Sinabi niyang sara. O, apektado ang buong mundo. O, pag sinabi ng China talaga, wag na yung Divisoria. Tapos na tayo. Kaya ba nating bumili sa mga Western products na pagkamahal-mahal? Nakita niyo yung China. Kumbaga affordable yung mga binibenta nila. Although sinasabi nila, peke. Iba na yung mga quality ng mga products ng China ngayon. Unlike noon, medyo quality-wise, hindi masyado maganda. Pero ngayon, as we are moving towards the future, nakita naman natin na talagang dinidevelop nila at inaayos nila. Unlike dati talaga. Without firing a single shot, Mhm. talo tayo. That's right. Wow. Talo tayo. Oo. Economic war din yun eh. That's right. Saan tayo tatakbo? Oo.
Will the US provide us? Like now, kailangan natin ng fuel, kailangan natin ng langis. Will US allocate supply for the Philippines? No. At saka for the longest time, medyo parang ano nga tayo neglected Doon pa nga lang sa Bagyo Baha. O, 'di ba sabi nila humanitarian daw yung EDCA. Nasaan sila noon? brother. Alam mo yung brotherhood na yan. Pag convenient, i-invoke niya, ay brother tayo ha. Pagka maganda na buhay niya, bahala ka muna sa buhay mo. Tsaka, well, ito naman, this is common knowledge na kahit yung ibang bansa, nababayaran yung kanilang bases dito yata sa atin. Before, but now, of course, wala nang bases. Meron. Even that. No, but right now, we have EDCA. tawag dito, mga EDCA. joint, EDCA sites, yung Enhanced Defense Cooperation Agreement. That is, in-EDCA lang nila yon, Joe. It is So a these are US bases, actually? military bases. military bases. Again, Kaya What nga is eh. that? Isn't this just joint exercises? No. Na- Exercise for what? Remember, he said, Bongbong Marcos once said, na itong mga EDCA is purposely for relief, rescue, and humanitarian mission. Ang dami ng bagyong dumaan. Ang dami ng makapansalang lindol na dumaan. Wala. May nakita ka bang rubber boat ng Amerikano Wala. pag may baha? Wala. Meron bang rescue team ang Amerikano? So nasaan yung relief, rescue, and humanitarian reason for adding up several more EDCA sites or military bases? And it's there in the Constitution again. It's Article 18, Section 25. Malinaw ron. After the 1991 termination of the military bases, malinaw, isinulat na nga sa ating saligang batas no more military bases, troops or facilities in any part of the country. Nandyan ang puwersang Amerikano, tropa yun, di ba? Nandyan yung gamit nila, facilities yun, di ba? Yung lupa, sila lang ang may access. Military base yun, di ba? So it was just under a different name. A different name, ganun lang din yun. But it's the same banana. Ika nga, If I may relate this to your earlier question, anong nangyayari ngayon? Tama ba yung pagkiling sa US at China? Dapat kumiling ka sa Pilipinas. Okay. Tingnan ninyo yung nangyari sa gitnang silangan. Bakit pinagbobomba ng Iran ang Kuwait, ang Dubai, Because of the ang military Oman, bases. ang Bahrain? Hindi naman sila actively nag-engage. Hindi naman sila nagpalipad ng kahit na anong bomba papuntang Iran. Kaya lang, they're playing hosts to American military bases. So ganun din tayo. Iran might view us as a potential source of future threat. Bakit tayo unahin? Pagdating sa, pare, bigyan mo naman muna ako ng supply ng langis. Gagamitin nyo yung langis para to fuel yung mga base militar nyo. Gagamitin yung base militar Kaya pansugod ng Iran. So malabo yan We are so blessed and situated, fortunately, na tayo Kaya nga fake news yung sinasabi na, oy, papayagan na yung vessel natin, makadaan siya sa Strait of Hormuz. Pero hanggang ngayon, wala ni single vessel, Philippine flag vessel, nakadaan dyan, wala po. 'Di ba? So fake news ang sinabi ni Auntie Claire na, oh, nakakaraan na po, pinayagan na po. Pero, I doubt. I really So doubt. dapat nga, pwede nga tayong gumit na sa dalawa US, anong problema mo? Ikaw, China, anong problema mo? O Pilipinas, ang pinagtatalunan, upo tayo. Ako mag-mediate sa inyo. Pero yung kikiling ka dito, antagonize mo ito, kapitbahay natin ito. Kasi sabi kumampi tayo sa China. Kumampi ka sa Pilipino. Unahin mo yung interest ng Pilipinas. Alamin mo ano ba yung ating national interest. At ayusin natin yung ating invoke natin, assert natin yung ating right to self-determination. And simply put, katulad nga ng sinabi mo, Filipino first, kumampi ka sa Pilipino, and use, it's all written there. Di ba? Sabi mo, nasa libro yan. Nandyan sa Constitution. Nasa Constitution. Hindi ka na dapat lumayo. Hindi ka rin pwede nalang ibuli. Sasabihin mo lamang, Uncle Sam, nasa Uncle Constitution Sam. Ako naman mananagot yan pag violate ko yung aming fundamental law. Pagdating din sa China, teka muna, China, nandito to sa Constitution You have all the elbow room to be able to navigate and negotiate better terms for the Filipino people, for the country. Like si Mayor Baste, Mayor, medyo parang pinapaangat yung kanyang presensya
in the political scene, does he have the ambition also to become president, or are they grooming him just in case in the just in case the vice president may not be able to run? Or, Nakakonsentrate si Mayor Baste sa Davao City. At I don't think any person or group kailangan nilang i-embellish or i-enhance yung Hindi estado na. ni Duterte na yan. Kahit anong hindi na kailangan yung, iangat ko yung sarili ko. Kailan magpa-interview ako sa mainstream media. Kay Baste, sa mga Duterte, hindi na kailangan Mayor yun. Baste sa politika, national or lokal. Have to remember, he is the mayor of the biggest city in the Philippines, Davao City. That alone, yun lang, statement na yun. It's already a testament sa kanyang kakayahan on how he's running Davao City. Now, does he have any ambition to seek for the presidency? Malinaw din sa kay Mayor Baste. Ganun din kay kay Vice President Inday. Ang presidency is destiny. The more you try to aspire o ambisyonin mo man yan at maraming struggle, that's not for you. Pero hayaan mo lang at walang struggle, dinadala ka ron, that could be for you. So sila ganun din at I think ganun din ang kanilang pananaw. Kilala naman natin yung isang ambisyoso eh. Sinira nga yung buong bansa, winasak nga yung national budget, ninakaw lahat eh. Ambisyoso. Gusto maging presidente. Yun ang dapat ikulong eh. Baka nabasa mo rin yan. Banggitin mo nga yung pangalan. Parang nababasa ko sa mga sinasabi mo. Hindi ko na lang maituloy. Pero tama yan. Ako, I've read nga somewhere. I don't know if it's Marcos Aurelio, so sabi niya, most often those who do not seek leadership or any position are most often the ones who deserve them. Because it's a gift. It's a gift. Oh, that's true. It's The presidency is a gift because it is a leadership personified. Kaya lang tayo mga Yung kay Marcos, hindi gift eh. Ninakaw niya yun. Pilipino, curse Binudol. ang nangyari. Wala tayong leader eh. Wala tayong leader. Tinanakaw pa yung pera natin mga Pilipino. But leadership, presidency is a gift. Leadership is a gift na hindi lahat ay binibiyayaan at hindi lahat ay pinagkakalooban. Yung ganyan on that note, do you see minus hindi on the other side of the fence, like we have other ones like the pink and the other Pink lawan talaga. colors, other political colors? Do you see anyone else that may be Lawan. good also for the country? Or, Meron naman, but not for the presidency. Call me biased, but yung love of country hindi nila pinakikita eh. At hindi Totoo. natin maramdaman eh. Plastic. Laging sinasabi kung ano-anong anti-corruption daw sila. Sigaw ng sigaw laban sa corruption pero walang corrupt. Pwede bang may nagnakaw pero walang magnanakaw? Ano yun? Multo. Human rights din yung human rights. Pero human rights ng criminal, pinagtatanggol nila. Di ba? Hindi pwede kawawa. Kawawa ang kabataang Pilipino. We owe it to them. We owe it to them. Tayong umabot na sa ganitong edad. I'm sure marami pang mas may edad sa atin na magaganda rin ang layunin at mag-isip. And I consider most of them as my mentors. And I look up to them. Pero ganun ang buhay eh. Umiikot yan eh. Darating yung panahon, tayo na nasa edad nila. Habang may magagawa tayo para sa bansa, i-mold natin, molyihin natin yung mga kabataan. Not just our children. Yung mga kabataan na mahalin ninyo ang bansa. Sure mga kababayan, mahirap ang pinagdadaanan ng Pilipino, but never ever give up. Sa Pilipinas, huwag kayong susuko sa Pilipinas, huwag niyo isuko. At huwag ninyong isusuko at huwag niyong sukuan ang kapwa ninyo Pilipino. Politica all the way. You still are Was I? president before, you know. Vic, ito you're very close to the president before, you know. You still are. Was I? Kasi I've had a chance also to break bread with him before pa, no? In fact, I was one of those also egging him to run, no? Na and you know, fortunate Ikaw pala may kasalanan ng lahat ng ito eh. Hindi kasi Kung hindi mo binuyo, Jojo, wala tayo ngayon sa ganitong katayuan. Thank you mga kababayan.
We have to thank this guy for admitting on national TV na binuyo niya. Kasi, Kasalanan Kasi pala ganito, ni Jojo. I know him to be, Kasalanan mo. he's a good guy. He's a very pleasant, charismatic person, and he did well as governor. He had a vision when we were talking about it, but and you won't be there naman to help him out, be the president, to help him become the president at one point, and which you did actually. You're very instrumental in kingmaker ka, di ba? So he's a good guy, di ba? I mean, Lahat naman ng tao may kabutihan eh. Lahat ng tao may kabutihan. And just to be fair and objective, lahat ng tao may kabutihan. What happened? What happened? I What don't did know. he lack, or what did he Kaibigan have? mo naman siya kamo, di-interviewin mo, tanong mo sa kanya ano nangyari sa kanya. Tanungin mo yan, hindi ko siya masasagot. Hindi ko masasagot. Pero you believe that one of these days, what if hypothetically, or was just thinking out loud lang na he calls, kasi I know you both, and I know you also personally to be a man of more than anything else, ang kinakampihan mo ay ang Pilipinas. Always, No? Okay? always, So there are no always. sides to Always. walang political color, no nothing. But if he were to tell you, sabi niya, oh Vic, pare, I know you to be, I know you have so much you can still offer the country. What do we need to do? I have 2 years, pare. Would you do it, and what would you do? Sabihin siya ni Presidente. Malabo yan. Malabo yan. Malabo na talaga. Malabo yan. Alam mo, ang taong dapat mong tulungan ay yung yung talagang gustong magpatulong. Mhm. At kinakailangan, mauwi tayo lagi doon sa sinseridad. Walang sinseridad eh. Hindi, at saka walang history ni BBM na meron siyang kinalaban dati tapos pinabalik niya. Wala akong makitang ganung history sa kanya eh. Siya once na tinalikuran niya, tinraidor niya, wala nang hindi niya binabalikan. Kaya malabo talaga yun. Walang sinseridad. Itong lahat ng nangyayaring ito, walang sinseridad. So it's all for for Propaganda. show, propaganda. Matatapos na term niya eh. Wala naman silang naipakitang proyekto eh. Ano proyekto nila? Wala. Yung subway, hindi naman kanya yan. Hindi na nga matatapos siya sa kanyang termino eh. Dapat yan is 1 or 2 segment, dapat tatakbo yan during his term, during his administration. Wala na, delayed na. Bakit? Pinagkukuha nila yung pondo. Di ba nung panahon ni PRRD, na-announce na matatapos by 2026. So ngayon kung tuloy-tuloy yung budget niyan, hindi nila pinagnanakaw, may nagagamit sanang subway ngayon. eh. Nung budget ng 2025, tinanggalan nila ng budget eh. Inilipat. Kasi nga, it's an election year, binusog niya yung mga buwaya na katropa niya sa Kongreso, maging sa mababang kapulungan o sa Senado. And here we are today. O naghihirap tayo. And Joe, at mga kababayan, maraming Pilipino, lalo na ngayon, we are just one hospital bill away from poverty. Yan ang kalunos-lunos na kalagayan ng mga Pilipino. We are just one hospital bill away from poverty. Agoy. At araw-araw nadadagdagan yung rango, yung bilang ng mga napapabilang dyan sa poverty line na yan. So 2028, are you running again, Marco? Vic, are I'm you? considering, to be truthful about it, I'm considering. But 2028 is still 2 years, full 2 years away, although the fighting will be next year. But yes, I'm considering running again for senator. Of course, with the Vice President, with VP Sara. Oh, absolutely. Sa kanya. Absolutely. Okay. Well, sumasarap ng ating kwento. But we have to go to the name drop segment. Ito yung I'll be dropping a name and then we'll talk about it or what comes to mind agad. Sabihin mo agad. Mapapahamak tayo dyan, pero sige lang. Magkasama naman tayo. So, okay. Well, we start off with, okay. Huwag natin sundan itong ayan. Harry Roque. Harry Roque, biktima rin ng injustisya. Maaring meron siyang dapat panagutan, kung meron man, hindi ako familiar sa kanyang kaso na hinaharap. Pero yung kanya, it's more of political persecution than a legal prosecution. Shouldn't he come back home here and face it like a man?
Hindi kasi patas yung dadatnan niya eh. Hindi, Hindi, nakita naman natin eh. Wag na tayong lumayo. You mentioned Harry Roque. Dugtong ko lang. Si Kiko Barsaga, si Congressman Kiko Barsaga, na naglalahad ng kanyang Sentimento, bilang isang legitimate dissenter. Nauna pang Kaya isyuhan nga ng eh. warrant eh. Nauna pang nakulong eh. Although he voluntarily surrendered. Eh yung nagnakaw ng trilyon-trilyong piso, laya lahat eh. Kung ikaw si Harry Roque, babalik ka? Hindi oh. malabo yata ako maging katulad ni Harry Roque, pero no, pareho kami patriot. Yan, Senate President Tito Soto. Hindi ko alam anong nangyari sa kanya. Bayad. Ah, Maleta. probably dahil nagsawa ng pabalik-balik sa Senado at siguro pakiramdam niya hindi na niya kailangan ng tiwala ng mamamayang Pilipino. At dapat ang paglingkuran niya yung interes ng Pilipino. Hindi interes si Bongbong Marcos. Huwag niyang pagtakpan. Okay. General Torre. Patay. Sino makakalimot kay General Torre kung paano niya sinalaula yung Kulong ating yan. Kulong. saligang batas? Pwede ka bang mag-aresto ng taong wala man lang warrant of arrest, na wala man lang kaso? Na ang sinasabing kaso ay nasa isang lugar na banyaga. Wala naman jurisdiction ang banyagang bansa sa Kulong yan Pilipinas. sigurado. Walang warrant, walang kaso. Dinakip mo ang dating Pangulo. In fact, it's not even an arrest. It's a state-sponsored kidnapping. That is why people are out there in Supreme Court for 2 days now pleading sa Korte Suprema na desisyonan na yung petition for habeas corpus na inihain ng mga abogado ni Tatay Digong. Sasabihin nila, moot and academic. No, it's not moot and academic. Kinakailangan may managot. Pag na-desisyonan kasi ng Korte Suprema yan, mas mapapadali yung pagbuo ng kaso ng kidnapping doon sa mga involved. Is there before we go to the other ones, is there a way we can bring him back legally? Like for instance dito, sabihin natin na, sige, mali pala yung pagdala doon. Can we ask the ICC? Bagong presidente. Do we have the power and the jurisdiction? We have no Or the, power or to bring him nor back? jurisdiction over ICC. Oh, But any issuance of our Supreme Court in the ordinary course of law will be given great weight and suasion by the By the other ICC. court, by the International Court. Mm. Dapat ganon. Oo, kasi may establish doon na unconstitutional yung arrest niya. Hindi sinunod ba yung proseso? Diba? I see. So magiging Pwede. parang Kung patas, influential na lang. kung patas si ICC. ICC. Okay. Ping Lacson. Disappointed ako the way he handled the Blue Ribbon Committee hearing on flood control project scandal. Ang daming dapat ipatawag, hindi ipinatawag. Adrian Bersamin, Raijib Olaybar, hindi man pinatanong. Si May napangandaman. former, kaibigan ko naman ito, mas senior sa akin ito, si former Executive Secretary Lucas Bersamin. Binanggit yung pangalan eh. Ang daming binanggit na pangalan. Even the poster boy of corruption ni Ping Lacson, yung congressman ng 1st District ng Oriental Mindoro, si I just forgot his name now. Poster boy ng corruption. Walang kaso. Walang kaso. Yung privilege speech ni Ping Lacson, Manix doon niya Delipe. itinuturo lahat. Hanggang ngayon walang kaso yung Wala. poster boy niya ng corruption. Disappointing. Disappointing. Okay. Of course, VP Sara Duterte. VP Sara ang aking presidente sa 2028. PBBM. Ibang pangalan na lang. Ibang pangalan na lang. Okay. I'm sorry. Dapat si Ralph Recto pala. Nalagpas ako si Ralph Recto. Pag sinabi na gusto ko ulo niya, sabi na naman nila, ayan, ano naman to? Threat na naman sa buhay ng Pangulo. Ralph Recto tumututol na suspindihin yung ating VAT. Dito sa aking nakitang data, 30% of ordinary Filipinos, tayo, ang kanilang sentimiento, disconnected ang pamahalaan sa marami nilang programa, proyekto at polisiya.
Yan ay sinasalarawan ni Ralph Recto. Mhm. Yung pagtutol niya sa VAT, hindi mo pwedeng sabihin na, Jojo, na mababawasan ang koleksyon ng buwis, etc., etc. Again, trilyon-trilyon piso nga ninanakaw ninyo eh. Kayo-kayo lang nakikinabang eh. Itong VAT, temporary suspension of VAT on petroleum products, ang makikinabang nito across the board. Bakit ayaw tayong bigyan ng konting lunas? Konting ginhawa lang. Hindi naman ito permanente. Actually, yun ang ponderable sa akin. No? You're privy to all the cabinet meetings before. Alam naman ni Presidente, or does he, yung sentimiento ng tao, because it's also, I'm sure it's also into social media, di ba? I hope. Nakikita man niya yung mga... Oh no, sincerely, I Di hope. ba? Nakikita siya sa social Kaya media. nga eh, Pero hindi niya nakikita yung mga nasa social media. Well, for one, katulad na sinabi mo yan kay Ralph Recto, no? Secretary Recto. Ang dami ng, I think, ang mga comments yata, if you're looking at, lahat against sa kanyang pananaw on things, and yet, he's still there. He will not be called Vatman for nothing. Vat ganon. Vat naman ganon. Yeah, he's called as Vatman. O kaya nga. Hindi naman Vatman. siya tatawaging Vatman kung sasang-ayon siya sa ating panukala. Pero bakit ganon? You know, in the conversation sa kabinete, wala ba nagbabato sa kanya yun na para bang Mr. President, alam mo yun, mali yata si ganyan or ano? I do not know really now the workings of the cabinet. But No, during your time, ako sinasabihan ko siya. Sasabihan ko siya. Hindi naman ako employment-driven, Joy. Yeah. Hindi ako employment-driven. Wala akong pakialam ko. Sabihin mo, you're fired o ay, bakit ganyan, matatanggal ka. Hindi. Sasabihin ko sa yung totoo. Again, because I will always side with the Filipino people. Yeah. Pag binigyan ka ng pagkakataong maglingkod ka na ng tapat. Dahil ang pinakamasarap na konsolasyon mo pag wala ka na sa pwesto, yung makasalubong ka ng ordinaryong tao, lalapitan ka. Sir, thank you for your service. Iba yun eh. Iba na yan. Iba yun at naririnig ng anak mo, iba yun. At napakagandang environment Garcia. na makalakihan ng mga anak mo, yung marami ka nasasalubong, hindi mo kilala, naririnig nila, salamat po sa ginagawa ninyo para sa bansa. Totoo yan. Iba yun. Dahil pa natin pwedeng pagkwentuhan, pare ko pa lang tayo. Kaya akala ko 2 oras to. Di pa nga tayo. Papunta tayo sa Kantahang Blues na lang. Tapos na. Okay, tapusin na natin. I mean, ito magandang unti-unti na natin na yung mainstream media. No? Somehow, magiging patas din naman sila. Kasi, syempre, ang boses din naman natin, kailangan ding madinig. So, it was one of the ang tawag ito, best performances ng mga kasama natin sa DDS community itong interview nito. And may interview din kay Senator Robin Padilla sa BNC. Doon siya 6C. Anyways, hanggang sa muli, happy Sunday sa atin lahat. Ingat po tayo lahat.